Narito ang mga maiinit na balita. 170,000 halaga ng shabu, nasabat sa dalawang drug bypass operation ng Pasig PNP. Most wanted person sa kasong attempted murder, kalaboso matapos ang ilang taong pagtatago. Top 10 most wanted person at isang drug suspect, arestado. 122nd Police Service Anniversary at 49th EPD Founding Anniversary ipinagdiwang ng Eastern Police District. Medical Response Training isinagawa sa EPD para sa paghahanda sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Magandang araw mga kababayan! Narito ang mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Upang ihatid ang mga nagbabagong balita mula sa distritong Pampulisya sa Silangan, Patrolwoman Jenny May Idolor, ibalita mo. Timbog ang dalawang drug suspect na ito sa isinagawang bypass operation ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit. Alas 12 ng madaling araw, nadakip ang isa sa mga suspect na kinilalang si alias Jabber, 37 anyos, sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nasamsam ng mga otoridad mula sa suspect ang mahigit kumulang 20 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Samantala, sa isa pa nilang operasyon sa barangay Bagong Ilog, naaresto naman ang 36 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Michael. Mahigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang nasabat ng mga otoridad mula kay alias Michael. Sa kabuuan, tinatayang 170,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa dalawang operasyon. Parehong naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Sa kasalukuyan, pansamantala silang nakapiit sa himpilan ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon. Ang mga nakumpiskang ilegal na droga naman ay nasa kustodiya ng EPD Forensic Unit para sa masusing pagsusuri. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Substation 5 ang 40 anyos na lalaking ito na siyang tinuturing na most wanted person dahil sa kasong attempted murder. Ang akusado, kinilalang si alias Loloy, nagtatrabaho bilang construction worker. April 2018 pa inilabas ni Presiding Judge Honorable Danilo Bemio ng RTC 265 Pasig City ang warrant of arrest at sa halos 5 taong pagtatago, natunton at nadakip siya ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ang narestong lalaki at nakatakdang iharap sa korte upang sagutin ang kasong isinampa laban sa kanya. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 268 Pasig City noong 11 ng Setyembre taong kasalukuyan, naaresto ng mga tauhan ng Pasig PNP Intelligence Operatives ang tinuturing na top 10 station level most wanted person ng Pasig City na kinilalang si alias John. Wanted ang 28 anyos na lalaki dahil sa kasong attempted murder. Ilang araw pa lamang nang ilabas ang warrant of arrest, mabilis siyang natunton ng mga otoridad. Nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang akusado para sa kaukulang disposisyon at upang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, nito lamang Lunes, huli naman sa drug bypass operation ng Pasig PNP ang 22 anyos na babaeng drug suspect na kinilalang si alias Ana. Mahigit kumulang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa suspect. Sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naarestong suspect. Kasalukuyan itong nakakulong sa nasabing himpilan habang gumugulong ang kanyang kaso. Bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga matagumpay na programa at dekalidad na serbisyo ng nagkakaisang kapulisan at komunidad. Ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta kasama ang mga support groups at stakeholders ay ipinagdiriwang ang ika-122 Police Service Anniversary at ang ika-49 na founding anniversary ng EPD dito sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Dumalo sa nasabing selebrasyon si Police Brigadier General Reynaldo M. Tamundong, Deputy Regional Director for Administration NCRPO, bilang panauhing pandangal. Ang seremonya ay sinimula ng isang maikling programa kung saan kabilang sa mga highlights
ang pagbibida ng aktibidad at programa sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang audio-visual presentation. Gayon din ang pagbibigay parangal sa mga personnel at police units. Pinarangalan din ang mga stakeholders at support groups bilang pagbibigay rekognasyon sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga programa ng PNP. Pinuri at pinasalamatan ni Police Brigadier General Tamundong ang mga kapulisan ng EPD, maging ang mga bisitang dumalo dahil sa kalidad na serbisyong may malasakit at pagmamahal na kanilang naipaabot at patuloy na ipinapadama sa komunidad na siyang mas nagpalakas at nagpatibay sa programa ng PNP para sa kaunlaran at pagkakaisa ng mamamayan. So, maraming salamat sa ating mga kasamahan, iba't ibang stakeholders, ang ating mga local government officials, ang ating mga ating national government agencies, our partners, ang ating mga private sectors, ang ating mga barangays, lalo-lalo na ang mga barangay officials. So lahat po sila ay tumulong para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan at kaayusan dito sa Metro East. So of course, ako ay nagpapasalamat din sa ating mga kapulisan for their big contributions. So their efforts have greatly contributed for a better society. Maaasahan na ang mga magagandang programa at mithiin ng PNP para sa kapakanan ng mamamayan ay patuloy na magpapaabot ng kalidad na serbisyo para sa mas maunlad na kinabukasan ng pamayanan at sa bayang pinaglilingkuran. Sa patuloy na paghahanda para sa ligtas na barangay and sangguniang kabataan election 2023, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng medical response training para sa mga kapulisan nito. Ang nasabing aktibidad ay opisyal na sinimulan at pinasinayaan ni Police Lieutenant Colonel Josephine L. Nandu, Team Leader District Medical and Dental Unit ng EPD, katuwang ang Regional Medical and Dental Unit at Marikina City Police Station Health Unit. Ituturo sa kanila ang rapid trauma assessment, management to respiratory injuries related to police operation, circulation management, hypothermia management, patient casualty handling, pati na rin ang stress, anger, and management at marami pa pong iba. Ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Personnel, Moral, and Welfare na naglalayong mabigyang kaalaman ang mga kapulisan sa basic first aid at medical response na kanilang magagamit sa mabilisang pagresponde sa anumang emergency cases. Ito'y para ang ating kapulisan ay hindi lang handa sa pagbibigay seguridad, kundi handa rin tayo sa pagbibigay ng medical assistance. Tinitiyak ng Eastern Police District na ang mga kapulisan nito ay handa at alerto upang mas maging epektibo ang pagbibigay seguridad sa barangay at sangguniang kabataan election 2023 dito sa buong Metro East. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Jenny Dolor. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mahuhusay, may profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. Ako po ang inyong EPD correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan, ang patnubay mo sa silangan.